natin ay i-overview lang natin kasi mahal siya pag-iisa-isay natin, okay? So, ang focus po ng pag-aaral natin dito is to rightly divide the word of truth, okay? So, ang dinidivide po natin truth from truth, hindi from error. So, most accusations sa atin, bakit yung dinidivide? So, wala pong error ang Bible. Yung truth lang po. Kasi, napag-aralan na natin last time, just for review, na may tatlong grupo po ng tao, di ba? So, the Jew, the Gentiles, and the Church of God. At mayroon din tinatawag na period of time, no? Time pass, but now, and then ages to come. So, napaka-basic yun. So, pag alam na natin yung tatlong yun, medyo madali nang unawain ng Bible. Naiiwasan na yung tinatawag na mixing up. Kaya hindi na tayo nagiging Mexicano. So ito po yung pinaka-basic na dito po sa kapanahonan natin, ang daming nag-aaway-away dahil sa church na akala nila ang focus talaga is church. Pero pag pinag-aralan natin, hindi naman talaga ang theme ng Bible is church. It is the kingdom. Yun ang isang pagkakamali natin. Kita mo, lahat ng tao nakapokus, anong church mo? Anong church mo? Wala namang problema yon. Kasi, kailangan natin mag-church. Ang problema lang, akala ng tao na kailangan natin yung denomination. Hindi po natin kailangan. Kasi, ang kailangan po natin ay makasama tayo dun sa kingdom of God na yung pag-aaral natin. Nakasama doon yung tinatawag na nandito na tayo. Nandito na tayo. So, we need to understand kung nasan tayo at sino tayo. So, mahalaga po yun na maunawa natin na nandito na tayo. Okay? So, just a basic foundation. Gusto kong makita nyo na ang Panginoon may tinatawag na earthly kingdom program. Okay? So, ang earthly kingdom program na to ay para sa bansang Israel. Okay? So, ito ay pinangako since the time kay Adam. Okay. So ito po yung pinaka-background ng earthly kingdom promised to Israel since the world began. Mayroon ng plano ng Diyos. Okay? Since the very beginning. So, ito yung pinaka-background yan. Okay? So, hindi ito yung tinatawag na spiritual kingdom. O kaya tinatawag na heaven in your heart. Ito ay literal na kingdom. Okay? Then, so ito yung pinaka-foundation. God's original dominion mandate na sa Genesis makikita natin na nag-create ang Diyos, okay? Ng si Adam at saka si Eve. So, anong nangyari? Isa-summarize natin kasi baka abutin tayo ng alas 4 dito. Okay. So, ang God's plan of creation, God gave Adam the dominion. So, siya yung pinaka-king nung time na yun, sa domain na yun, yung paradise. Sa kanya ibinigay yung earth, yung living things, the works of God's sons and everything. Siya yung nagro-rule. Siya yung king. Okay? So that's Adam's authority, but it is conditional. Depends kung mag-obey siya sa Diyos. Okay? Siya yung naging steward dun sa time na yon. Now, because of what happened, nagkaroon ng temptation. Alam natin na basic to, Satan deceived Eve by questioning God's word. So, never question God's word. So, yun po yung application dito. And now, alam natin kung anong nangyari. So, breaking the commandments, nagkaroon ng consequences, pumasok na yung death. Kaya po tayo, death entered to the human race. So, Romans chapter 5, verse 12, Paul explained that, na because of one man, nagkaroon tayo ng tinatawag na sinful nature. At because of that sinful nature, na karoon tayo ng separation from God. So, wala tayong Holy Spirit. So, all of us is created no longer in the image of God, but in the image of Adam. So, we need to be born again or regenerated. Okay? So, the creation was cursed. Adam lost his dominion. He no longer ruled in righteousness. Why? Okay. By yielding to Satan, Adam essentially handed over the legal rights to rule the world system. At ito po yung Satan told Jesus, all this power is delivered unto me. Kaya ang tawag po ngayon kay Satan ay, siya yung tinatawag na, ano na yung mga title ni Satan? One? Ito yung title na niya, may encounter nyo. He is now the God of this world, small g. So,
when we speak of God of this world, it means to say it is the world system. Okay? Siya yung may hawak ng mundo ito. See? The prince of this world. The prince is the power of the air. So, ano ba yung world system na nakikita natin ngayon? Politics, business, sports, even religion is controlled by Satan. Satan yung pinatawag na yung kanilang anything that is against God, it is called the rule of Satan in this world. That's what happened. That's why he is called the God of this world. So the world of business, showbiz, everything is under the control of Satan. So, the Abrahamic Covenant, ito lang yung promise na manggagaling sa seed ni Abraham. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo na binigay sa kanya yung promise, yung land, yung nation, and a blessing through them to all nations. So makikita natin, from the very beginning pa lang, kung gusto mong ma-bless, you have to bless the Jewish people. Andito na yan. Okay? That's the covenant. That covenant is everlasting and unconditional. So it's clear. So review, ano lang po tayo, ano lang natin to. Okay? Overview lang to. So, and then, the promise was given to David. So the seed again, alam natin why Jesus Christ called the son of David. That is the background, okay? So, from a seed, manggagaling sa seed ni David, magkakaroon ng throne, the kingdom. When you say kingdom, you need to have a king and a domain. That's why it's called kingdom, okay? So, that promise again is everlasting. Now, ito yung sa prophets, prophesied prophets ng mga propeta kung ano ang mangyayari, okay? So, napaka-clear ng prophecy, okay? It is sa Jeremiah na magkakaroon sa lahi ni David ang mag-reign as king, sa Jerusalem ang magiging capital, and the nation will darating, pupunta sa Israel para mag-worship. Makikita natin dito kung bakit may tension sa Israel. It is because every religious group gustong kunin yung spiritual center. They're fighting for that. Okay? Because of this. Okay? The Messiah mag-reign ng righteousness, and then Ezekiel will gather the land under one king. Kaya makikita ngayon, pag nakita niyo sa mapa ngayon, na marami ng Israel ay nagbabalikan sa kanilang bansa. Marami na. Once na nandun ka sa Israel, mahirap ka na umalis. It is because that's part of the prophecy. Marami na. Kalimutan ko lang ibigay dito yung mapa, napakaganda sana. Okay? So, God's kingdom destroy, others last forever. Talagang maghahari ang Panginoon. The Lord is king over all the earth, nation, and worship in Jerusalem. Ang pinaka-key point po natin dito, na itong kingdom na ito is not hidden. It is prophesied. It was revealed. And it is an earthly, visible, and everlasting kingdom. Okay? So, after 400 years, napag-aralan natin dito, eto na, dumating na si John the Baptist, the last prophet na ipinangaral, pinoclaim na, repent for the kingdom of heaven is at hand. So, preach the gospel of the kingdom. So, hindi ito tungkol sa church. Walang kinalaman dito ang church. Yun ang gusto kong i-point out. Na, nag-aaway ng repent, hindi naman church ang pinag-usapan dito, kingdom na darating na. Okay, sa Matthew, see, Jesus himself preach the kingdom. Ayan, Matthew 4:17-23. Okay, so bakit kailangan signs and wonders to authenticate that they are from God? That is, yan ang reason kung bakit. And the Jew will not believe without signs and wonders. Yan po ang reason. And bakit kailangan silang water baptize? It is because that's part of kanilang tinatawag na ordinance. Okay? And even the apostle preaching what? After the resurrection, and the apostle still expected a literal restoration of Israel's kingdom. Can you please check? Napakaganito. Acts chapter 1 verse 6. Pakiyan mga pastor. Acts chapter 1 verse 6. Tingnan natin dito. Ano ba yung nasa isip pa rin? Ano na to ha? After resurrection na to ha? After the cross na to. Pero makikita mo, ano ba yung nasa isip pa rin nila? Na ini-expect nila. Acts chapter 1 verse 6. Okay? Ano sa'yo, pastor? Acts chapter 1 verse 6. When they therefore were come together, they asked him, saying, Lord, wilt thou this time restore again the kingdom to Israel? So, tinatanong ng Panginoon,
Kaya nang pa-restore yung kingdom. Kasi nawala yung kingdom, di ba? Dahil kay Solomon, nawala eh. At then, after 400 years, tinanong mo nila, Panginoon, nasa yung kingdom? Nasa yung kaharian mo na ipinangako sa amin? Ang sagot ng Panginoon, verse 7, Brad. 7. And he said unto them, it is not for you to know the times of the seasons where the Father hath put in his own power. Amen. So, secret, saksa, hindi pa nagsasabi ng kailan. Hindi natin alam eh, di ba? So, hindi pa alam na, hindi pa sinasabi sa kanila, pero ini-reveal na may kingdom na darating. So, ang point ko dito, hindi church. Yung repent and be baptized has nothing to do with the Baptist church. That's right. Yun ang point ko. Now, tingnan niyo ito, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Ito yung tinutukoy na kingdom ng Diyos. Okay? Ito makita natin, si Peter, nagsasalita, tatanda natin, after the cross na ito, na-reject nila si John the Baptist, nagre-represent ng Ama, na-reject nila ang Panginoon, pinako nila ngayon, andito na tayo sa ministry ng Holy Spirit. At si Peter ang nag-preach na dito. Okay? Kasi ang Diyos dapat tapos na. Pero ang ginawa ng Diyos, nire-open pa rin yung kingdom. Kasi kung ang buong Israel as a nation ay magre-repent, magbabago ang isipan, na talagang si Kristo yung kanilang pinay, i-establish na yung kingdom na pangako. Okay? So, makikita natin dito, the audience, walang iba, Israel. Hindi sa atin ito eh. Hindi pa lang taga-away-away yung mga Baptist dito. Kaya daw sila Baptist type John the Baptist. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. So, the purpose is calling the nation of Israel to repentance. So that God may send Jesus Christ back to establish the promised earthly kingdom. Kingdom of issue eh. Hindi church. Okay? So, Peter is addressing Israel under the kingdom program, not even the body of Christ, because the body of Christ is not existing. The body of Christ is not yet revealed. Hindi pa na-revealed. Okay? Pero ang pinag-uusapan dito is yung tinatawag na earthly kingdom. Okay? So, whom the heaven must receive. Ano ba yung whom the heaven must receive doon sa preaching? Kasi ang Panginoon di pa nag-ascend, umakyat na sa langit. Physically, hindi spiritual. Nag-iwan siya ng commandment doon sa 12. Okay? To preach to all nations. Remember? The so-called Great Commission na hindi nangyari. Okay? So, after resurrection, bumalik siya sa heaven. Okay? So, hindi spiritual yun na, literal body na umangat ang Panginoon. Nakita natin yun sa Acts chapter 1, di ba? Okay, now, so the time of restitution, ito yung full restoration na ang tinatawag na Israel, okay? So, the Lord will reign na sa Jerusalem. So, ang salvation ng Israel is always a future noong time. Kasi, hindi nila alam eh. Kaya nga sabi ni Peter, repent and be baptized for the remission of sins, okay? And the initial and in the Holy Ghost is doon pa lang shall. Okay? Para sa atin ngayon, iba. If you believe, you will seal right away. Sa kanila, shall. Okay? Makikita nito, doon mo pa lang ma-receive. Okay? Kailan yun? Sa tinatawag na restitution at saka yung repression nila. Okay? When the Israel rejected, okay? Na-reject na nila. So, hindi lang yung Ama, yung Anak, at saka yung Holy Spirit, and then rejected the Godhead. So tinawag silang Luami or Luamay. So ibig sabihin, not my people. That is in Hosea chapter 1, verse 9. Then said God, call his name Luami, for ye are not my people, and I will not be your God. Okay? This situation is temporary. Okay? For the time being, na nangyari, okay, na nireject nila, ito kanilang condition hanggang ngayon. Kaya, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at saka ang hindi. So, equal footing na tayo ngayon, ha? So, yan yung sinasabing there's no difference na. Okay? So, the tribulation period. Balik tayo dun sa, okay. So, gusto ko lang makita. Balik tayo dun sa, natin. Explain ko na lang doon. Dito tayo. Okay. So, nagkaroon ng promise yung earthly kingdom. Nandito.
So, prophesy ng mga propeta, and then proclaim ito. May apat na term na napakalaga na gusto ko i-mention. Pakibasa mga pastor yung Romans chapter 11, verse 11 to 18. Okay, there are 4 terms mula dito na napakahalaga na kailangan nating maunawaan. So, Romans chapter 11, verse 11 to 15. I say then, have they stumbled that they should fall? Okay, stumble, fall. But rather through this false salvation is come unto the Gentiles, for that to provoke them to jealousy. Now it is the fall of them with the riches of the world, and the diminishing of the riches of the Gentiles, how much more their fullness. For I speak to you Gentiles, as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. If by any means I may provoke to emulation them which are the flesh, and might save some of them. For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Okay. So, may 4 terms akong gusto kong tandaan dun sa 1 is stumble, 2 is fall, and then 3 is diminishing, and 4 is pass away. Okay. See, this what happened. Yung decline ng Israel is gradual, okay? Yung decline nila is quadruple. Okay, una, nag-stumble sila dito. Doon sa earthly ministry ng Panginoon, hindi nila ni-recognize siya. That is stumble. Okay? Nag-fall sila nung pre-nosify nila yung kanilang Messiah. Okay, that's the fall. And now, after the cross, nag-start na from Acts 1 to 28 yung tinatawag na diminishing. The word diminishing, it means to say, nag-fade away na yung privilege nila na dating supposed to be sa kanila, unti-unti na nagdi-decline, diminishing na. And may nangyari. So after na si Paul, dun sa Acts 7, kay James, kay Stephen, na pinatay, talagang niresist nila yung Holy Ghost that time. So ang ginawa ng Panginoon, nag-raise ng isang messenger. Siya nga ay si Paul. Okay? Si Paul na ngayon, makikita nyo, ang ministry ni Paul is magiging vessel siya to the Jew, the Gentiles, and yun lang naman, tsaka yung king na sinasabi sa Acts 9, verse 15. Doon siya, siyang gagamitin ng Diyos. Okay? So, klaro tayo doon na huwag kayong magtataka na sinasabing si Paul na siya primarily, siya talaga ang apostles of the Gentiles. There's no question. But God's instruction is to the Jew first kasi ino-honor pa rin ng Diyos yung covenant nila, ng covenant ng Panginoon sa Israel. Okay? We have to understand na ang everlasting ang covenant niya. So from Acts to 28, nagkaroon ng diminishing dito. Okay? So makikita natin, pakibasa mo pastor, sa kung paano na nag-preach muna siya sa mga Hudyo, and then Acts 13 verse 45 to 46 pastor, pakibasa. 45, 46. Acts 13. 45, 46. Gusto ko makita yung decline dito, ha? Acts chapter 13. Verse 45, 46. 45. But when the Jews saw the multitude, they were filled with envy and speak against those things which are spoken by Paul, contradicting the blasphemy. Then Paul and Barnabas waxed old and said, it was necessary that food of God should first have been spoken to you, but seeing ye put it from you and judge yourself unworthy of the everlasting life, go return to the Gentiles. Amen. Sinakita nyo? So kayong mga Hudyo, ha? It is the instruction, pupunta kami sa inyo. Pero, dahil patuloy nyo na nire-reject, pupunta na kami sa Gentiles. So, klaro yan, ha? So, that the first time na nag-turn si Paul sa Gentile. So, next is Acts 18. 1846 siya. Acts 18, verse 46. Okay.
Wala. Oh, 26 ka na. 26. Okay, ano na lang, Albert? Sa ano na lang? Sa Acts 22 verse 21. Acts 22, 21. Acts 22, 21. 21. Acts 22:21, and he said unto me, Depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. Okay? Sinutusan na si Paul, okay? Sinutusan na napupunta na sa Gentiles, okay? So yan na yung pangatlo na, hindi ko makita yung isa. And then pang-apat is 28 tayo. 28, Pastor. 28. Verse 28. Mhm. 28. Right. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Amen. So now, this is the final now. So Acts 28, ito yung tinatawag na pass away. Select aside na yung priority na supposed to be mga Hudyo. So ngayon, equal footing na tayo. Klaro tayo dito, ha? So ito yon, una, nag-stumble sila. Nag-fall, nag-diminish yung privilege nila, and then, they were cast away sa Acts 28. Now, so andito na tayo from Acts 28. So it is from Rome na ang message ngayon ay sa individual na. Hindi na ito yung tinatawag na national. It's individual. Either you are Gentile, masisave ka na full-blown na yung pati yung revelation ni Peter is complete na dito na siguro may konti pa na nila dito pero almost nandun na yung revelation. Kaya ang sabi niya kay Timothy, so tanda natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, ang 2 Timothy is the last book. Tanda natin ha, yun yung last book na sinulat niya. Ibig sabihin, nakuha na yung revelation. Hindi na, kasi ang bigay ng revelation is progressive, dahan-dahan, parang installment. Ngayon may kompleto na siyang revelation. Kaya sabi niya, consider what I say. Okay, consider mo. Hindi ito yung parang nakikiusap siya. It is a divine directive. Na ano yung consider na sinasabi niya kay Timothy? Ito yung isinulat niya na Romans 2, Philemon. Hindi ito yung mga Old Testament na ano, hindi yon. Bakit ko nasabi na ito ay tungkol dun sa in-reveal sa kanya? Klaro sa verse 8. Next, 2 Timothy chapter 2 verse 8. Pakibasa, Pastor. So, sabi sa 2 Timothy 2:7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. And then verse 8, anong sabi? Remember that Jesus Christ, the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. See? My gospel again. Ito? My gospel. Ganon. Ano yan? Ba si Paul arrogant? No? Ibig sabihin, na si Pablo mismo, okay? Pinakikita niya na ang consider what I say is huwag mong ignorin yung ibinigay sa kanya ng Panginoon na yung 13 epistles na nandito. Kasi kung hindi, ang labas mo ay confusion. Kaya sabi sa 2 Timothy now, 2 Timothy tayo, ito na yung context ng Bible truth na lahat, okay? Lahat ng sinasabi ko sa iyo, i-consider mo. And then, you have to study. And you have to rightly divide the word of truth. Bakit? Verse 16, Pastor. Nandun yung sagot 2 Timothy 2:16. Bakit kailangan mo i-rightly divide? 2 Timothy verse 2:16, ano sabi? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Amen. See? Kung hindi mo i-rightly divide, mag-mix up talaga. Yung shame and profane, shun and profane, ito yung mga katuruan na ginagawa ngayon ng mga magagaling na scholar na gaya ng John MacArthur, yung truth, minimix up ng mga secular principle. Kaya makikita natin ngayon na walang pure doctrine. Kaya sabi pa rin niya, teach no other doctrine. That is a protection dun sa mga error. And teach the truth. Ibig sabihin ng teach the truth, it is the epistles na isinulat niya na inireveal sa kanya ng Panginoon.
and let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. See? Commandments of the Lord. Amen. See, hindi ito galing kay Paul. Ito ay binigay sa kanya ng Panginoon. So tapos ngayon, aakusin ka na puro kay Paul. Eh, siyempre, kung si Moses nga, at that time, sinusunod nila eh. Kasi sinusunod din natin, ang messenger natin si Paul. Amen. Di ba? So kung hindi mo gagawin at susundin ng Panginoon, ito mangyayari sa iyo. But if any man be ignorant, ibig sabihin, ayaw mo, ini-ignore mo, let him be ignorant. See? Kahit na, anong gawin mo sa ministry ngayon, okay? Kahit pa ibigay mo yung buong buhay mo, kung ang gospel mo is a course, That's right. there's no point na mag-isyong ka o ano. Nandadamay ka na. Kaya napakahalaga na i-consider mo yung sinasabi sa atin ni Pablo kasi siya yung ating messenger eh. Amen. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, ever learning but never come to the knowledge of the truth. Ang daming nagagaling, di ba? Mga eskola, may mga PhD, may doctorate, di ba? Kaya lang yung pagkaka-PhD nila, laging pakadalubhasa sila sa heretic na doctrine, PhD yun na. Saying this now, proud of heretic doctrine, PhD. Okay? Joke lang yan. So, yun po yung nangyari. So, ito yung nangyari na dito may earthly ministry, pero mayroon pa lang ang Panginoon na tinatawag na another program dito. Ito na yung tinatawag na mystery program na in-reveal kay Paul. Dito na ni-reveal kay Paul from Acts 9, okay? From Acts 9 to 28. Kaya naisulat na niya yung 13 epistles. Ang tawag doon ay yung tinatawag na dispensation of the grace of God. Bakit siya tinatawag na dispensation of the grace of God? Wala bang grace sa Old Testament? Yun ang tanong. Tandaan po natin, sa lahat ng kapanahonan, mayroong grace. Okay? Ang pagkakaiba lang sa grace, dito, before the dispensing ng grace, you have to seek the grace of God. That is unmerited favor. But to us, is dinispense, ibinigay na. Unmerited na. We don't deserve that. Yun ang pagkakaiba. Okay? Sa lahat ng kapanahon may grace. Nasabi sa Titus 2:11, pakibasa mo, Pastor. Titus 2:11. For the grace of God and bringing salvation had appeared to all men. See? Sa pag-order. Gano? Wala na. So, nandiyan na. Nandiyan na eh. Available na. Kaya nga, ang commission natin, hindi yung ibinigay dito. Iba yung commission natin eh. Hindi yung the so-called Great Commission na kailangan bautismuhan mo sila, turuan mo ng mga itinuro sa kanya ng Panginoon. Hindi naman nila magagawa natin yung panahon yun. So wala na yun. Kasi yun yung tinatawag na gospel of the kingdom dito. Yun eh. Dito yun eh. Oh, ayan dito tayo. See? Kung na-misplace mo yung truth at na-misapply mo, ang nabas nun ay false doctrine. Tatandaan mo, truth yun ha, hindi yun error. Repent and be baptized is a truth. Truth yun. Kaya lang, yung truth dito at inilagay mo dito, yun ang problema. Maling tao, maling kapanahunan. Claro? So, yun po ang dapat natin maintindihan. So ngayon, dahil na-postpone na yung kingdom. Okay? Na-postpone na. Ayan o. Postpone na siya. Dahil nga, mayroon palang plano ang Panginoon na hindi in-reveal dito sa mga Hudyo, mga propeta. Hindi na i-reveal. At kahit kanino, hindi na i-reveal. Anong dahilan ba ng Panginoon? Bakit hindi in-reveal? Sabi dun sa, pakita sa mga pastor, 1 Corinthians chapter 2, verse 7 and 8. Yan yung reason ng Panginoon bakit niya itinago. Why God hid or kept it secret yung tinatawag na yung mystery. So, okay? 1 Corinthians 2, 7 and 8. So, yan yung reason kung bakit itinago yung mystery. Okay? But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, and God ordained before the world and to our glory,
which none of the princes of this world knew, for he had known it, they would not have crucified the Lord of glory. Claro, Pastor na. So, tandaan natin, ang mystery hindi mysterious ha. Mystery is a truth na hindi tinago. Truth yun. Okay, tandaan natin ha. Dito, may truth dito, kaya lang, pinumpisay, na-reveal. So, lahat ng dito, truth. Ang pagkakaiba lang sa atin dito, itinago yung truth dahil may rason ang Panginoon. But now, it's no longer a mystery. Was not a mystery anymore. Because na-reveal na. Ang problema, yung mystery na supposed to be hindi na mystery pa rin sa karamihan ng mga churches. Bakit? Kasi ini-ignore nila yung utos ni Paul, hindi nila pinoconsider. Pinabaliwala nila. Nandun ang problema. Kaya hanggang ngayon, sa pagiging stubborn nila, Great Commission pa rin daw. Ang linaw naman ng Biblia. Ang ano ba commission natin ngayon? Kung hindi Great Commission, ang tawag doon ay Grace Commission. Pakibasa ko sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 21. That is the commission na ibinigay sa atin. Second Corinthians Chapter chapter 5, 5, verse 18 to 21. verse 18 to 21. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, unto God was in Christ reconciled the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now that we are ambassadors to Christ, as through God which beseech you, as we pray you in Christ, state by the reconciled to God, for he hath made him to be a sin of us, who knew you not to sin, and we might be made the righteousness of God in him. Amen. See, it's clear na every believer is now binigyan ng tinatawag na ministry of reconciliation. Every believer is an ambassador of Christ. Bakit? Ay sino ang magsishare ng katotohanan? Wala na iba kundi tayo. At kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Di ba? Wala na iba eh. Ano? Ang magsishare dito, yung Great Commission, repent and be baptized, that is an approach gospel now. It is true, but it's not an approach. See? So yan ang gusto kong makita natin dito, na dito, ang ibinigay sa atin, yung Ministry of Reconciliation. Bakit Ministry of Reconciliation? Yun ang tanong eh. Kasi, available na eh. Yung kaligtasan. Andyan na oh. Yung solution sa problema, andyan na. Isasabihin na, okay, kaibigan mo, sabihin mo, but mayroon akong mabuting balita sa iyo. Alam mo ba na namatay ng Paulo? Pinayaran na yung kasalanan natin. Siya ay muling nabuhay. That is one way of reconciling. Sinasabi mo na yung solusyon. Ito na yung solusyon. Kaya sabi ng I beseech you. Nakikiusap ako, I beg you. Tayo yung dapat gagawa nun. Na tayo yung mag-witness. Okay, bakit? Kasi nga, sabi sa 21, yung kasalanan ay nakainis na. At para magkaroon tayo, maipit yung righteousness na sa Kanya. So nagkaroon ng tinatawag na imputation of righteousness for anyone who believes. So if a sinner believe Christ finished His work, nagkakaroon siya ng tinatawag na salvation dito sa kanan. At ang salvation na yun ay sealed. Hindi na nawawala. Yun ang pagkakaiba pa. So maraming tinatawag na i-consider tayo dahil dito sa panahon na to, yung mystery of Christ, ang isa ay yung tinatawag na unsearchable riches ng Panginoon. So, isang unsearchable riches na sinasabi ng Panginoon is in Ephesians chapter 1 verse 13 na hindi alam, kaya ang unsearchable hindi alam na dito ang pangako sa kanila ay earthly kingdom. Sa atin, that is unsearchable riches na ngayon lang na-reveal kay Paul. Kaya sabi niya, consider what I say. Ephesians chapter 1 verse 3, ano sabi ba? 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ.
So, if you are in Christ, ibig sabihin, guaranteed ka. Na you have all the spiritual blessings. Saan? Hindi sa earth. Sa heaven, sabi. Di ba? Klaro ba? So, iba talaga yung programa ng tinatawag na mystery program o na ito ay tinatawag din na heavenly program ng magkaiba kaysa dun sa earthly program. So makikita natin dyan another verse na nagpapatunay na ang ating destination is not earthly. Philippians 3:20. 3:20. Philippians 3:20. Philippians chapter 3 verse 20. Philippians 3:20. Philippians 3:20. Okay? For our conversation is in heaven, from which also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. So, ang citizenship talaga natin in heaven. Yun ang citizenship natin. Okay? It's very clear. So now, so we are here. Okay? Nandito tayo. But now, so this is to us. This is for us. Okay? So we are here to us. Kailan ba ito magtatapos? Okay? Kailan ba ito magtatapos? Itong prayer na to. Okay, Romans 11 verse 25, pakibasa mo. Kailan mag-end yung tinatawag na dispensation of the grace of God dito? So, kailan ito mag-end? Romans chapter 11 verse 25. Romans 11:25. So, Romans 11 verse 25. Kailan mag-end? Romans chapter 11 verse 25. Romans 11:25. For I would not, brethren, that I should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that the blindness in the parts which happened to Israel, until the fullness of the Gentiles should See? come in. So, it's clear. Talagang mystery ha. Sinabi mismo ha. Mystery talaga to ha. Now, kailan na magtatapos in the fullness of the Gentile? Kailan yung fullness of the Gentile? Sa rapture or pag yung gospel talagang umabot na sa lahat. Kasi tanda natin, ang movement ng gospel is from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. So, fullness of the Gentiles. So, ang tanong na lang kailan? So, ang Diyos na nakakalaman. Dahil di natin alam kung ano yung quote o pak. Walang alam na doon. So, yun ang gusto kong makita natin dito, na dito, yung body of Christ, natanda natin dito, di ba? Ang Israel at saka Gentiles, mayroon silang wall of partition, right? So, nung nandito na tayo sa tinatawag na dispensation of grace, nawala yung partition if you believe. Kasi, papasok ka ngayon dito sa church o the body of Christ. So, wala nang middle wall of partition. Bakit? Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 6, they are one now. Okay? Nagkaisa, they are twain, one human. Ephesians 3:6. Ito rin yung sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 9. This is the mystery of the, this is the fellowship of the mystery. It is one body. Both believer, Gentiles, at saka Jew. Okay? You are now a new creature. So ito ang ira-rapture. Okay? Ito yung ira-rapture. So kung ikaw ay Jew at saka Gentile, labas nito, hindi ka kasama. Papasok ka ngayon dito sa tribulation. Okay? So, mahaba na yan. Dito lang tayo magtatapos ha. Dito lang tayo ha. Hindi pa natin alam kung mayroon dala dito. So, klaro tayo ha. So, dito, so Jew and Gentiles na unbeliever, nasa labas ng body of Christ. Okay? Nasa labas. So, pag ikaw ay naniwala, papasok ka ngayon dito. Okay? In one body. And now, matatapos to sa tinatawag na rapture, yung fullness of the Gentiles. You don't know that. Okay? So, yun ang gusto ko lang iklaro, na huwag kang makikipag-away sa mga Baptist na yun, na pinag-away yung mga denomination. Na yung unang-unin din ang pinag-usapan din yung church is yung kingdom ng Israel. Dito tayo, andito yung tinatawag na body of Christ, the church. Right? Andito. Ha? So, may question? Okay. So, ito. Thank you. Okay, so maliwanag po
tinuro po ng ating missionary. Okay, sa 2 Timothy 2:15. Ito po yung ating pong pinaka sentro ng ating church. Dahil kung wala po ito, ang mangyayari, okay, maghahalo-halo po ang mga doktrina. Diba? Oo, halo-halo. Kaya sa Bible, ano yung sabi niya sa 2 Timothy? Study. Okay, study. Yan ba ay request o command? Command. Okay? So command yan, ano? Hindi yan option na huwag kang mag-study. At sabi doon, study to show thyself approved unto God. So, bakit tayo nag-Bible study ngayon? Para maging palakpakan tayo dahil mas matalino tayo sa kanila? Hindi. Para ma-approve tayo sa Diyos. Amen? So, darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos, sa judgment seat of Christ. Kaya, dapat maging masipag tayo na po sa pag-study. Kaya, dapat nandito tayo palagi pag Sunday at prayer meeting. Amen? Maging sa, kayo, pag-invite kayo. Pastor, punta kayo dito, naghanda. Ay, mag-Bible study tayo. Amen. Maganda yun eh. Tapos invite mo yung mga kapitbahay mo. Amen? So, kanina nag-Bible study kay Brother Allen. So, masaya. Kapag may Bible study. Amen? Oo, may carbonara pa. Mas masaya. Okay. So, mandato yan, study. Okay? And then, a workman. Kaya trabaho talaga ang pag-study. That needed not to be ashamed. Para hindi tayo nakakahiya. Diba? Pag tinanong ka, hindi mo alam ang sagot, diba nakakahiya. Hindi lang sa taong nagtanong, pati sa Diyos. Diba? Nakakahiya. Tayo ay dapat marunong sa paghawak ng salita ng Diyos. So, hindi natin po dapat yung mga mishandle. Kasi merong mga nag-mishandle ng salita ng Diyos. Ano yung nag-mishandle? Hindi sila nagra-rightly divide. Tama? Pinaghahalo nila. Okay? So, hindi ibig sabihin na matagal ng pastor ay tama na ang kanyang paghawak sa salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na malaki na ang church ministry, tama na ang pag-handle niya sa salita ng Diyos. Okay? Hindi yun ang basihan. Okay? So, pag minix up mo yan, na-mishandle mo ang salita ng Diyos. Kaya nakakahiya yun kapag na-mix up mo, na paghalo-halo mo yung mga doktrina. Okay? Ano yung dalawa na nakita natin? Israel at church. Di ba? So, iba ang pangako ng Diyos sa Israel, earthly, sa church ay heavenly. Ganun lang naman kasimple, di ba? So, wag mong kunin yung pangako na para sa Israel. Di ba? Pag kinuha mo yun, na-mishandle mo. Okay? Ang salita ng Diyos. So, yun ang sukatan natin. Consider what I say. Kay Pablo tayo. Ang sinasabi ni Pablo, yan ang para sa atin na member ng body of Christ. Okay? So, ang method, rightly dividing the word of truth. So yun po ang ginagawa natin. Kasi pag hindi, yun, mamimisplace mo yung truth. Kaya sabi ng isang preacher na lahat ng heresies, lahat ng mga maling doktrina, ano ang cause, root cause? Ano ang dahilan? Misplaced. Misplaced. Truth misplaced. Because of truth misplaced. Lahat ng maling doktrina ngayon, because of truth misplaced. Okay natin? Amen. Acts 2:38. Doktrina yan. Repent and be baptized. Pag na-misplace mo yan, na ilagay mo sa panahon natin,
maling doktrina yan. Heresy yun. Tama? That's right. Oh. So kaya yun po mga kapatid. Yung mauna yung rapture, pre-trib tayo, di ba? Sa iba, post-trib. So, yan po, na-misplace nila yung truth. Yung rapture, truth yan, nilagay nila doon. Na-misplace nila. Tama? Oh. Kaya nga, nag-rightly divide tayo. Bakit may rapture? Bakit may second coming? Ba't dalawa? Kasi nga, dalawa ang tao ng Diyos. Tama? Earthly people, heavenly people. Amen. Ang rapture, para sa heavenly people, itataas. Correct. Tama? Itataas ng Panginoon, caught up. Pero yung Israel, titira dito sa earth, kaya bababa si Kristo sa lupa, aapak sa lupa. Amen. Para mag-build ng kingdom para sa Israel. Kaya, huwag nating i-misplace. Ilagay natin sa tama. Rightly nga, di ba? Rightly dividing. Okay? So, hindi tayo hyper na nagsasabing hyper. Nag-rightly divide lang tayo. Hindi tayo sumusubra. Tinatama lang natin ang salita ng katotohanan. Okay? So, kung in-ignore mo yan, sabi ng Bible, but if any man be ignorant, let him be ignorant. Salita ng Diyos yan. Sabi ni Pablo, pag in-ignore mo ang salita ng Diyos na binigay ng Diyos sa kanya, sige, ignorante ka hanggang mamatay ka. Diba? Hindi mo tinanggap yung salita ng katotohanan. Rightly divided. Okay, so tayo po ito ngayong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa natutunan natin. Lord, salamat sa huling wisdom, enlightenment, understanding na binigay mo sa amin. Salamat sa ginamit mong lingkod at ang Banal na Espiritu. Siyang aming pong ultimate teacher. Siya po yung aming pong tagapag-interpret, tagapagpaliwanag, hindi sa aming sariling interpretasyon. Salamat, Panginoon, na meron kaming Holy Spirit dahil nalaman namin, narinig namin ang Ebanghelyo na si Kristo'y namatay, muligming at muling nabuhay. At aming sinampalatayanan at sinabi nyo, kami ay may Holy Spirit na siya po ang nagtuturo ng lahat ng bagay at nagpapaalala sa amin sa lahat ng bagay at ginagay kami sa lahat ng katotohanan. Kayo po lamang ang maitaas sa lahat po ng mga nagawa namin sa maghapong ito, Panginoon. Ito po ay sa inyo, Panginoon. Lahat ay galing sa inyo at para sa inyo. Sa lahat po ng mga nagawa namin, hindi namin ito magagawa kung wala po ang inyong biyaya, ang inyong pong direksyon, ang inyong pong mga salita. Salamat po, ingatan mo kami sa aming pagwahiwalay sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ganda yung aakyat, saka yung bababa. Magandang analysis.